Sabi nila, isa sa mga kapatid mo ang magiging sanggang dikit mo. Pero paano na lang kung ang nag-iisa mong kapatid ay siya palang magiging karibal mo sa lalaking iniibig mo? Mahal na mahal kita, Denise. Mahal na mahal din kita, Christopher. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon na ako ng malaki, magpapakasal na tayong dalawa. Kasal agad? Hindi mo pa nga ako naililigal sa pamilya mo. Mahal, alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Hindi pa kita magawang ipakilala kina mama dahil masyadong mataas ang standard nila pagdating sa magugustuhan naming babae ni kuya. Ano ka ba? Binibiro lang kita. Naiintindihan ko naman, pero hindi pa rin ba ako pasok sa standard ng mama mo? Mayaman din naman kami. Maganda ako. Makinis ang balat ko. Matalino ako at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Nagtatrabaho na rin ako sa kumpanya ni Daddy. Ano pa bang hinahanap ng mama mo sa isang babae? Hindi ko kasi maipaliwanag ng maayos, mahal. Masyadong komplikadong lahat pero sabi ko naman sa'yo, kapag okay na, ipapakilala naman kita, di ba? Hindi naman kita ikinakahiya. Alam ko naman yon. Hindi rin man ako nagdedemand na ipakilala mo na ako sa pamilya mo. Basta, okay tayong dalawa. Okay na ako ron. Basta alam kong hindi ka nagsisinungaling at nagloloko sa akin. Kontento na ako ron. Hindi ko lang maiwasang mapaisip na 3 taon na tayong magkasintahan pero ayaw mong maging legal tayo sa mga pamilya natin. Hindi naman sa ayaw, Denise. Masyado pa kasing magulong lahat. Gusto mo bang maghiwalay tayong dalawa? Syempre, ayaw ko. Bakit naman tayo maghihiwalay? Ayos naman tayong dalawa. Sina mama. Baka kasi silang maging rason ng paghihiwalay natin dalawa. Iniingatan at pinoprotektahan lang din naman kita mula sa kanila. Mahal na mahal lang kita at ayaw ko na masaktan ka ng dahil sa kanila. Mahal na mahal din kita, Christopher. Basta't magkasama tayong dalawa, wala na akong hihilingin pang iba. Niyakap ni Denise ang kanyang nobyo. Mahal na mahal niya ang lalaki hanggang sa punto na ayos lang sa kanya kahit na nagiging sikreto na ang kanilang relasyon. Gusto sana maging open at legal ni Denise ang bagay na meron sila ni Christopher pero naiintindihan naman niya ang kanilang sitwasyon kaya hindi na siya humiling at nag-asampa ng mas higit lalo na at nakikita naman niya na mahal siya ng kanyang boyfriend at ginagawa nito ang lahat para maayos ang kanilang sitwasyon. Denise, saan ka na naman galing? Ginabi ka na naman ata masyado. Napaigtad si Denise nang maabutan niyang gising pa ang kanyang ina at mukhang hinihintay siya sa sala ng kanilang bahay. Mi, bakit gising ka pa? Late na oh. Naku ka talagang bata ka? Alam mo naman na hindi ako nakakatulog nang hindi kumpleto ang tao rito sa bahay. Galing ako sa trabaho, Mom. Dapat masanay ka ng ganitong oras ang uwi ko. Hindi na ako high schooler na dapat may curfew pa. Paano ko kayo pababayaan kung alam ko kung gaano kayo kakulit ng ate mo? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Denise bago mapalingon sa pinto nang bumukas ito. Tulad ng naging reaksyon niya kanina, mukhang nagulat din ang kanyang ate nang makitang nasa sala pa ang kanilang ina. Mas maaga pa pala akong nakauwi. Ngisi ni Denise sa kanyang ate na ngayon ay mababakas ang matinding kaba sa mukha. Sorry. Naku talaga kayong mga bata kayo. Pinapataas niyo yung presyon ko. Inirapan sila ng kanilang ina bago sila nito talikuran upang pumunta na sa kwarto nito at makatulog na. Ikaw kasi, ang usapan natin, ikaw ang dapat mauunang umuwi para ikaw magko-cover sa akin. Mali ko bang mas mauuna ka? Kala ko mamaya ka pa uuwi. Nagkita ba kayo ng boyfriend mo? Oo, nakapag-momol pa nga kami. Yuck, Denise! Anong yuck? Mag-boyfriend ka na rin kasi para maintindihan mo yung feeling na may kasama sa malamig na gabi habang magkalapat ng inyong mga labi. Kadiri ka talaga, Denise! Kapag nalaman ni Mami na may boyfriend ka, sigurado akong ibabartulina ka ng mga yon. Hoy, di na ako bata para gawan ng ganung bagay. Saka, maingat ako ate. Hindi ako mabubuntis ito. Aba, dapat lang. Kapag nabuntis ka ng boyfriend mo, naku, sinasabi ko talaga sa'yo, pag-uuntugin ko pa kayong dalawa. Huwag ganoon. Ikaw ang magtatago sa akin dahil alam kong palalayasin ako ni na Mami. Ay, mabutit alam mo yan. Tuminu-tinu ka lang, Denise. Masyado pang maaga para mag-asawa ka.
Akong bahala. Just trust me, okay? I love you, my sister! Mwaps! Puro ka kalokohan? Siya, lumayas ka na sa harapan ko. Ganito ang buhay na meron si Denise. Mapag-alagang mga magulang, mapagmahal na kapatid. Hindi rin siya nakakaramdam ng kahit na anong pressure mula sa mga ito, kaya naman magaan at na-e-enjoy niya ang kanyang buhay. Bonus na lang ang pagkakaroon niya ng nobyo na mahal siya. Kumusta ang pagtatrabaho mo sa kumpanya? Napatingin si Denise sa kanyang daddy isang umaga nang tanungin siya nito habang nag-aalmusal sila. Everything is good, Dad. Hindi nila ako tinatrato na iba. They treat me as one of them, not the daughter of their boss, and I love that, Dad. That's good to hear. I told them na huwag kang bigyan ng special treatment nang dahil sa loob ng kumpanyang yon. Hindi kita anak. Isa ka rin sa mga empleyado ko. Bakit naman ganyan? Baka mahirapan ang anak mo. Yun na nga ang point, Mom. I want to learn something. Hindi ako mag-grow hanggat nakakatanggap ako ng kakaibang treatment. Mas maganda nang nahihirapan ako pero natututo na rin at the same time. See? That's my daughter. Kinindata ni Denise ang kanyang ama dahil nagkakasundo silang dalawa pagdating sa mga ganong bagay. Ay, dyan kayo masayang mag-ama. Ano pang magagawa ako? Teka, nasan ba ang ate mo? Natutulog pa ata, Mi. Napapansin ko lately. Palaging tanghali magising yung ate mo. Baka pagod lang sa trabaho, Dad. Wait, tatawagin ko na nang makasabay na natin siya sa pagkain. Okay, sabihin mo hinihintay namin siya. Okay. Humigop muna sa kanyang kape si Denise bago magmadaling pumunta sa kwarto ng kanyang kapatid para katukin ito. Pero nang makarating siya sa harap ng kwarto nito, napansin niya na bahagyang nakabukas ang pinto. Kaya naman napagtanto niyang gising ng kanyang kapatid. May kalokohan na pumasok sa kanyang isip, kaya naman nagdahan-dahan siyang maglakad para sana gulatin ang kanyang kapatid. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gumamit naman tayo ng proteksyon. Biglang binuksan ni Denise ang pinto nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid sa loob. Hoy! Kanina ka pa namin hinihintay sa baba. Hindi ka malang nagsasabi na gising ka na. Denise! Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka marunong kumatok? Napapitlag ang kanyang kapatid nang dahil sa labis na pagkagulat. May lumipad ding isang puting bagay galing sa kamay nito papunta sa kanyang paanan. Agad na naagaw nito ang kanyang atensyon, kaya naman buong pagtataka niyang dinampot ang bagay na yon. Ano naman to? Akin na yan! Huh? Pregnancy test? 2 lines pa. Positive! Puno ng pagtatakang tinignan na Denise ang kanyang kapatid na ngayon ay pilit inaagaw sa kanya ang hawak niyang pregnancy test. Denise! Akin na yan! Wala nang nagawa si Denise nang makuha ito sa kanya ng kanyang ate. Kita niya ang pinaghalong galit at takot sa mukha nito, kaya mas lalo siyang naguluhan. Sa'yo yan, ate? Buntis ka? Umalis ka rito. Itinulak siya palabas ng kanyang kapatid. Buntis ka? Umalis ka na sabi! Napakakulit mo talaga! Paano? Sinong ama? Kailan pa? Huwag ka nang mangialam sa bagay nito dahil wala kang pakialam. Kapatid lang kita at wala kang karapatan na pakialaman ng buhay ko. Nagulat si Denise nang malakas siyang itulak ng kanyang kapatid dahilan para mapaupo siya sa sahig. Mukhang nagulat din ang kanyang ate sa ginawa nito sa kanya. Denise, I didn't mean that. Napayuko na lang si Denise bago tumayo at tignan ng kapatid na walang buhay ang mga mata. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo ngayon pero huwag mo sanang isipin na nangingialam ko sa buhay mo. Gusto kong iparamdam sa'yo na nandito ako at hindi ko intensyon na kalabanin ka o ano. Gusto kong malaman mo na kakampi mo ako sa lahat ng bagay. Denise, I'm sorry. Kung yun ang gusto mong mangyari, hindi na kita papakialaman. Pero sana, alam mo kung gaano ako ka-disappointed sa mga oras na to. Parang biglang hindi ko kilalang kaharap kong tao ngayon. Hindi ikaw yan, ate. Hindi ka ganyan tao. Kaya sana, makahanap ka ng maayos na paliwanag tungkol sa bagay na to. Bago pa malaman ni na mami. Denise, hindi na hinintay ni Denise ang sunod na sasabihin ng kanyang kapatid dahil tinalikuran na niya ito. Bumaba siya ng walang kasama
Pero hindi na siya bumalik sa hapagkainan. Dumiretso na siya sa labas ng kanilang bahay para umalis na. Hindi niya alam ang dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon dahil sa kabilang banda, tama naman ang kanyang kapatid. Wala siya sa lugar upang pakialamanan ang buhay nito. Nakakainis. Buong maghapon na tila wala sa kanyang sarili si Denise. Hindi niya kasi alam ang dapat na gawin. Masyado siyang nag-aalala para sa kanyang kapatid. Alam niya na sa mga oras na to, siya lang ang masasandalan at malalapitan nito pero hindi niya alam kung paano. Sobrang problemado mo naman. Hindi na nawala yung pagkakunot ng noo mo simula nang magkita tayo. Hindi naman. May iniisip lang ako. What is it? Care to share with me? Tinignan na Denise ang kanyang boyfriend. Hindi niya alam kung okay lang ba na magsabi siya rito tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid ngayon. Nagdadalawang isip siya sa dapat na gawin. Pero di kalaunan, napabuntong hininga na lang siya bago humilig sa balikat ng kanyang nobyo. May problema ako sa bahay. Huh? What is it? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Kanina ko lang naman kasi nalaman. I have no one. Fine. Hindi ko kasi alam kung kanino ko sasabihin ang bagay na to. Wow, ganun ba yan kaseryoso para pati sa akin hindi mo magawang masabi? Babe, hindi sa ganun. Hindi ko lang kasi alam kung paano i-address ang bagay na to. Hindi ko alam kung sinong makakaintindi sa akin. Tell me, kahit na gaano pa kagulo yan, iintindihin ko. Malalim na napabuntong hininga si Denise bago umayos ng upo para tignan ng diretso sa mga mata ang kaniyang nobyo. Babe, buntis si ate. Hindi ko alam, hindi ko na maisip kung anong salita ang dapat kong gamitin para maipaliwanag ang lahat. Basta, kanina sa kwarto niya, nakita ko siya na may hawak na pregnancy test tapos may 2 pulang linya. Ibig sabihin, positive. Buntis si ate. Nakita niya ang labis na pagkagulat sa mga mata ng kaniyang kaharap. Naiintindihan naman niya ito. Kahit na siya, hindi pa rin makapaniwala sa bagay na yon. Dahil kahit na kailan, hindi naman nag-uwi o nagpakilala ng kahit na sinong lalaki ang ate niya sa kanya. Nakakagulat, di ba? Walang boyfriend o manliligaw man lang si ate kaya nakakagulat na buntis siya. May bata sa sinapupunan niya. Magkakaanak na siya. Magiging nanay na siya. Napahawak na lang sa kanyang ulo sa Denise dahil sumasakit na ang kanyang ulo sa isipin pa lang na malalaman ng mga magulang nila ang tungkol sa bagay na to. Sigurado siya na madadamay siya rito. Basta, mag-ready ka na lang ah. Tinignan ni Denise si Christopher na ngayon ay tahimik at nakatulala sa kawalan. Parang mas gulat na gulat pa ito kesa sa kanya nang dahil sa nalaman. Tinaas niya ang kanyang kamay upang agawin ang atensyon nito. Huy, grabe naman ang pagkagulat mo. Dinaig mo pa ako. What? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, mag-ready ka na lang kapag nalaman na ni Mommy na buntis si ate. Ha? Bakit naman? Siyempre, sigurado natutuktukan din ako ng mga yon at tatanungin kung may boyfriend ako. Siyempre sasabihin ko na meron kasi ayaw kong tinatanggi kita. Ipapakilala na kita sa kanila. No, hindi pwede. Anong hindi pwede? Pwede yun. Ang tagal na natin, Christopher. Ayaw ko na pati ikaw pag-isipan ni na Mommy ng masama. Lalo na sa kalagayan ni ate ngayon. Hindi pa pwede. Wala pa akong ipagmamalaki o ipapakita sa kanila. Hindi naman ganun si na Mommy. Basta, tatawagan na lang kita kung sakali na may mangyari sa bahay. Matapos niyang magkwento sa kanyang nobyo, nakaramdam siya ng kaunting gaan sa dibdib. Pero mukhang na-overwhelm ang lalaki dahil sa mga sinabi niya. Dahil naging tahimik ito at madalas niyang nakikitang nakatulala. Denise, napahinto sa paglalakad si Denise isang araw nang tawagin siya ng kaniyang ate. Napansin niya na mugto ang mga mata nito at namumutla ang mga labi. Agad siyang nakaramdam ng kaba nang makita ang hitsura nito. Ate, ano nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Denise, I'm sorry. Natigilan na lang si Denise nang yakapin siya ng kaniyang kapatid sa hindi niya malamang dahilan. Hindi ko sinasadya. Sorry for what I did. I'm really sorry, Denise. Hindi ko intensyon na saktan ka. Trust me, aksidente lang lahat nangyari. Sana patawarin mo pa rin ako. Ate,
Ano ko ba naman? Maliit na bagay lang yon. Hindi ako galit, okay? Gets naman kita. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yon. May mali rin ako, masyado kitang pinilit. Hindi mo na kita hinintay na makapagpaliwanag kaya walang problema yun ate. Naiintindihan ko. Huwag mo nang isipin masyado yon dahil baka makasama sa baby mo. Mas lalong napaiyak ang kanyang kapatid kaya nagpanik na si Denise at hinila ito sa loob ng kwarto dahil baka may makarinig pa sa kanilang iba. Shh! Ate, kumalma ka nga. Baka kung mapano pa kayo ng baby mo dahil sa stress. Hindi ako galit, okay? Hindi ako magagalit kahit kailan sa'yo. Mahal na mahal kita para makaramdam ako ng galit sa'yo nang dahil lang sa maliit na bagay na yon. I'm really sorry. Oo na, huwag ka nang umiyak dyan. Baka maging pangit ang anak mo paglabas niyan, sige ka. Denise naman. Hero lang? Ikaw naman? Pinapatawa lang kita. Baka mapano ka pa niyan kakaiyak mo. Basta simula ngayon, sabihin mo na sa akin lahat ng nangyayari sa'yo. Lalo na at nasa tiyan mo ng pamangkin ko. Kailangan niyang makain lahat ng cravings niya at dapat maalagaan ko kayong dalawa. Okay ba yon? Tinignan niya ang kanyang ate at ngumiti. Mahal na mahal kita ate. Kakampi mo ako sa lahat. Kung may mangyari man na masama sa'yo, akong unang tao na pwede mong takbuhan. Niyakap ng mahigpit ni Denise ang kanyang kapatid upang iparamdam dito ang kanyang pagmamahal na hindi mapapantayan ng kahit na anong bagay. Pinaghalong saya at kaba ang nararamdaman ni Denise ng mga oras na yon. Saya dahil sa wakas, ayos na sila ng ate niya at kaba sa hindi niya maipangalan ng dahilan. Naging maayos na muli ang kanilang relasyon. Nagagawang alagaan ni Denise ang kanyang kapatid habang humahanap sila ng magandang tiyempo kung kailan nila maaaring sabihin sa kanilang mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ni Atasha. Nahihirapan si Denise. Nakakaramdam siya ng pressure at kung minsan pa ay sarili na niya ang kanyang napapabayaan. Wala ka na namang ganang kumain. Tanong ng kanyang ama isang umaga habang nasa harap sila ng hapag. Hindi naman dad, masyado lang akong pagod lately. Sorry. Gusto mo na bang makakuha ng special treatment sa company? Mahinang natawa si Denise bago tignan ng kanyang ama. Hindi naman na kailangan dad. Ayos na ako. Parte to ng pagtatrabaho ko. You sure? Yes dad. Wala ka bang tiwala sa akin? Of course, meron. Anak kita. Ayan, kaya sa'yo ako. Anong ibig sabihin nito? Napatigil sila sa pagtatawanan nang marinig nila ang malakas at pagalit na boses ng kaniyang ina. Anong ibig sabihin ng bagay na to, Atasha? Nang marinig niya ang pangalan ng kaniyang kapatid, mabilis na lang siyang napatayo at napatakbo sa lugar na pinanggagalingan ng boses ng kaniyang ina. Malakas kasi ang kutob niya na may hindi magandang nangyayari nung mga oras na yon. Sumagot ka! Huwag mo kong iyakan dahil hindi yan ang kailangan ko. Sagutin mo ko. Ma, ano nangyayari dito? Mom, please, let me explain. Mom, please, huwag ka magalit sa akin, ma. Nanlaki ang mga mata ni Denise nang makita niya si Atasha na halos lumuhod na sa harap ng kanilang ina. Ipaliwanag mo sa akin ang bagay na to. I don't need your tears. Your explanation. I need your explanation. Binato ng ginang ang hawak nitong pregnancy test sa kaniyang kapatid kaya mabilis niyang nilapitan ito para protektahan. Mom, easy. Calm down, okay? Don't hurt her. What is happening here? Bakit nagkakagulo kayong mag-ina rito? I need your explanation, Atasha. Ngayon din mismo, ipaliwanag mo sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Halos mamula na ang mukha ng kanyang ina. Gusto rin itong sugurin si Atasha na ngayon ay nakaupo na sa sahig at iyak na ng iyak nang dahil sa nangyayari. Ano bang nangyayari dito? Calm down, okay? Calm down. Okay lang lahat. Atasha, can I explain about this matter? Huwag muna kayong magtaas ang boses para magkaintindihan tayong lahat. You knew about this, Denise? Mom, it's not like... At hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano? Kinunsinti mo pa yung kapatid mo? Nagtatago na kayo ng sikreto sa amin ng daddy mo? Anong sikreto?
Sandali nga. Pwede bang kumalma muna tayong lahat? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pwede bang ipaliwanag niyo muna sa akin ang lahat para magkaintindihan tayo rito? Pumagitna na sa kanila ang kanilang ama na walang kaalam-alam sa nangyayari. Hinawakan niya naman ng mahigpit ang kamay ni Atasha dahil ramdam niya ang matinding panginginig ng katawan nito. Nag-aalala siya na baka kung mapano ang kaniyang kapatid at ang bata sa sinapupunan nito. Yung magaling mong panganay, buntis! Nakita ni Denise ang pagtigil ng kanilang ama. Para itong naistatwa sa narinig. Hindi agad nakapag-react, hindi agad nakapag-isip ng kung anong salita ba ang dapat itong gamitin upang mag-sink in sa utak nito ang narinig mula sa kanilang ina. Ano? Naglilinis ako ng laundry niya nang makita kong pregnancy test sa gamit niya na may 2 linya. Kaya pala kakaibang kinikilos mo nitong nakaraang araw. Kaya pala nagsisalan ka sa pagkain. At pati na rin ang hubog ng katawan mo, nagbabago na. Isa ka pa. Imbis na magsabi sa amin at pagsabihan niyang ate mo, kinunsinti mo pa. Hindi ko alam na buntis siya, okay? Nito ko lang din nalaman. I tried to tell her na magsabi na sa inyo pero natakot siya dahil alam niya na ganyan na magiging reaksyon niyo. Aba, ang natural. Wala kayong pinapakilalang nobyo sa amin tapos malalaman namin na buntis kayo? Sino matinong babae ang gagawa niyan, ha? Sabihin mo nga sa akin, Denise. Natahimik siya sa kaniyang narinig. Ilang beses kong sinasabi sa inyo na kung gusto niyo makipagrelasyon, dito kayo sa bahay magpaligaw, hindi kung saan-saan. Matatalino kayo. May mga pinagtapusan pero tignan yung kinahinatnan nyo. Si ate lang ang buntis, hindi ako. Doon ka na rin papunta. Hindi ko maintindihan sa inyong magkapatid. Hindi kami nagkulang ng pagpapaalala sa inyo. Ibinigay rin naman namin ang lahat para sa inyo. Ni minsan ba nagkulang ang pagmamahal na meron kami para sa inyo? Ni minsan ba napagbuhatan namin kayo ng kamay para gawin ang bagay na to? Sabihin nyo nga sa amin kung saan kami nagkulang para humantong kayo sa ganito. I'm sorry, Mommy. I'm really sorry. Iningatan namin kayo na parang isang kayamanan. Kaya bakit ka umuwi sa bahay natin na buntis nang hindi pa kasal at ang malala pa? Wala kaming alam na nakikipagrelasyon ka na. Bring him to us. What? Ipakilala mo sa amin ang lalaking nakabuntis sa'yo. Makikipag-areglo tayo sa kanila. Hindi pwedeng hindi kanya panagutan at hindi rin pwedeng hindi kanya pakasalan. Kailangan na maayos ang bagay nito sa lalong madaling panahon bago ka pa maging isang kahihiyan sa pamilyang to. Natahimik ang lahat ng magsalita ang kanilang ama. Malalim at seryoso ang boses nito. Makapanindig balahibo ang bawat salitang binitawan nito. Kaya naman walang ibang nakaimik. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kaniyang ate sa kaniyang kamay. Kaya tinignan niya ito. Mayamos siyang ngumiti bago ito yakapin. Everything will be fine. I'm sorry, Denise. Shh. That's fine. Matatapos din ang lahat ng to. Hindi na alam ni Denise ang kaniyang gagawin. Naging masyadong mabigat ang pakiramdam sa loob ng kanilang bahay at halos hindi na siya makatulog ng maayos nang dahil sa labis na pag-iisip. Hindi niya rin magawang magpakampante dahil inaalalayan niya ang kaniyang kapatid. Hindi naman sila kinikibo ng kanilang mga magulang na mas lalong nagpabigat sa pakiramdam nila. Denise, sorry kung nadamay ka pa. Hindi naman na problema ang bagay na yon. Damay na ako basta ikaw ang nasa trouble. Pasensya pa rin talaga. Sana mapatawad mo ako pagkatapos ng lahat ng to. Wala ka namang ginawang masama sa akin, ate. Saka, magiging okay na lahat. Makikilala na ni Mommy yung boyfriend mo. Oh, makikilala ko na rin pala siya. Kapag naman nakita namin na kaya kanyang alagaan at hindi kanya pababayaan, magiging panatag na ang loob niya ni Mommy. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Stress ang baby mo sa loob ng tiyan mo. Denise, sorry talaga. Inirapan ni Denise ang kaniyang kapatid bago lumuhod sa harap nito para kausapin ang tiyan nito. Baby, pagsabihin mo nga tong mommy mo na huwag na masyadong nag-iisip ng kung ano-ano at baka stress ka ring lumabas. Sabihin mo rin sa kanya na palaging nandito si Tita Denise para protektahan kayong dalawa.
Magiging okay lang ang lahat. Lalo na kayo ng mommy mo. Basta, nandito si Tita Denise. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak mo, ate. Tumingala si Denise para tignan ng kaniyang kapatid. Nakita niya itong nakangiti sa kanya, pero napansin niya ang kislap ng pagsisisi sa mga mata nito. Magsasalita na sana siya nang tawagin na sila ng kasambahay nila para pababain na dahil hinihintay na sila ng mga magulang nila. Nang makababa sila, agad na silang tinalikuran ng kanilang ina at nauna na sa kotse. Hindi rin naman sila kinibo ng kanilang ama, kaya naman naging tahimik ang buong biyahe papunta sa restaurant kung saan nila kikitain ang boyfriend ni Atasha. Habang nasa biyahe, napapansin niya ang matinding pagkabalisa ng kaniyang kapatid, kaya naman hinawakan niya ang kamay nito para ipadama rito na magiging ayos lang ang lahat sa kanila. Nasaan na raw ang boyfriend mo? Papunta na po. Sigurado ka bang yung lalaki na yan ay kaya kayong buhayin na magiging anak mo? Kaya ba niyang ibigay ang buhay na meron ka ngayon? Buhay na ibinigay namin sa inyo. Tama na yan. Hintayin na lang natin yung lalaki na mapag-usapan ng tungkol sa kasal niyo. Kailangan yung maikasal sa lalong madaling panahon. Baka lang mapag-uusapan. Magpapakasal ka sa kanya. Sa ayaw at sa gusto mo. Dapat lang naman. Hindi dapat lumaki sa broken family ang pamangkin ko. Manahimik ka. Saka pa. Baka mamaya ikaw naman ang mabuntis. Yan ang malabong mangyari pero nandito na po siya. Natigilan silang lahat bago tumingin sa entrance kung saan may isang lalaki ang pumasok roon. Matangkad, seryoso ang mukha, desente ang pananamit at matikas ang tindigan. Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Denise dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Pakiramdam niya ay nasa mahimbing siyang pagtulog ng mga oras na yun at hindi totoo ang kaniyang nakikita. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay ultimong paghinga niya, napigilan na niya. Bumuka ang kaniyang bibig pero walang silitang lumabas mula roon, lalo na nang huminto na ito mismo sa tapat ng kanilang lamesa at magsalita nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Good evening po, Mr. and Mrs. Hernandez. I'm Christopher Enriquez, the father of Atasha's child. Halos manlambot si Denise nang marinig niya ang baritonong boses nito at ang mga salitang binitawan ng lalaki. It's not that nice to meet you, but have a seat. Hindi pa rin nakakakilos mula sa kanyang kinauupuan si Denise. Pakiramdam niya, nakikipaglukuhan lang sa kanya ang tadhana at pinaglalaruan lang siya nito sa mga oras na to. Anong ibig sabihin nito? Hindi niya alam kung bakit nandito si Christopher na siyang nobyo niya. Kung bakit ito nakatayo sa harap ng mga magulang niya at nagpapakilala bilang ama ng batang dinadala ng kaniyang kapatid, kung gayoy siya ang nobya nito. Tinignan niya ang kapatid niya at nakita niya itong nakatingin din sa kanya habang puno ng luha ang mga mata. Enriquez, so are you related to Mrs. Imelda Enriquez? Yes, she's my mother and I will let her know what happened to us. That's good. Alam mo na siguro kung bakit tayo nandito, iho. Alam mo na rin siguro kung ano nangyari sa anak ko, di ba? I'm aware of it, ma'am. And I know how to take responsibility. Kung ganon, nagkakaintindihan tayo. Mukhang wala tayong magiging problema rito. Kung ganon, wala tayong magiging problema. Kailangan na lang naming makausap ang mga magulang mo. Wala pong problema. Pakakasalan ko rin po ang anak nyo kung yun pong gugustuhin nyo. Yun naman dapat. Kailangan ay maikasal na kayo bago pa lumaki ang tiyan ni Atasha. Napatayo na lang si Denise nang wala sa oras. Pakiramdam niya kasi ay kinakapos na siya ng hininga habang nakikinig sa usapan ng mga tao na nasa paligid niya. Para na ring sasabog ang ulo niya dahil sa mga naririnig niya. Denise, may problema ba? Hinihingal si Denise. Pilit niyang hinahanap ang mga salitang dapat niyang sabihin. Pero para na siyang mababaliw sa kaiisip, lalo habang tinitignan niya si Christopher na nakatingin lang sa kanyang kapatid na tila ba hindi siya nag-e-exist sa buhay nito. Denise, are you okay? I want to go outside. What? Kakain na tayo. Huwag ka nang umalis. Hindi na pinakinggan ni Denise ang sinabi ng kanyang ina.
Kinuha niya ang kanyang handbag at wala sa sariling naglakad paalis sa kanilang table. Bawat hakbang na ginagawa niya palayo sa lugar na yun, tila ba isang malaking pagsubok na kailangan niyang malagpasan, lalo na ang mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kanyang mga paa, hanggang sa mapagtanto niya na nasa parking lot na siya at may humawak ng kanyang braso para pigilan siya. Denise. Natigilan si Denise. Hinarap niya ang kanyang kapatid. Walang buhay ang kanyang mga mata. Nangingilid na ang luha sa mga mata ng kanyang kaharap. Nice one, ate. I'm really sorry, Denise. Hindi niyo sinasadya. Wala na bang ibang dahilan? Masyado na kasing gasgas yan. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit? Paano? Hindi ko alam. I can explain everything to you. Tingin mo ba paniniwalaan ko pa lahat ng sasabihin mo? Sa ilang sorry na sinabi mo sa akin, alin doon ang para dito sa sitwasyon nito? Nanginig ang mga labi ni Denise. Hindi niya magawang umiyak dahil may kung anong pumipigil sa kanyang lalamunan upang makaiyak ng husto. O lahat ng yon, para sa sitwasyon na to. Sorry ka ng sorry dahil niloko niyo na pala ako ng boyfriend ko. Boyfriend ko, ate. Boyfriend ko yun. Pagmamay-ari ko. Hindi lalaki para sa lahat yun. Kaya bakit ka nakisawsaw sa relasyon namin? Sorry, Denise. Pucha. Sorry na naman? Ano pa bang magagawa ng sorry mo na yan? Magagawa ba niyang hilumin agad ang sugat dito sa dibdib ko? Magagawa ba niyang ibalik lahat na nangyari? Kahit saan ko kasi tignan. Wala eh. Talo na ako. Naiwan na naman ako. At kahit saan ko rin tignan, hindi ko maintindihan. Hindi ko mahanapan ng dahilan para gawin mo sa akin ang bagay na to. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. I'm really sorry, Denise. Sorry. Hindi ko kayang tignan ang mukha mo. Hindi ko kayang makitang pagmumukha niyo ni Christopher. Sa tuwing makikita ko kayo, ang tanging maaalala ko lang ay ang kataksilan yung dalawa na ginawa niyo sa akin. Sinubukan siyang hawakan ng kanyang kapatid, pero mabilis niya lang iniwas at binawi ang braso niya rito. Denise, ikaw ang kakampi ko sa lahat. Pero hindi ko maiwasang tignan ka bilang kalaban ko sa mga oras na to. Narinig niya ang paghikbi ng kanyang kapatid. Kung nung mga nakaraan ay labis ang pag-aalala niya sa tuwing nakikita niya itong umiiyak, ngayon ay tila wala na siyang nararamdaman na kahit na ano. Para bang naging pusong bato na siya sa maikling panahon. Tinalikuran niya ang kanyang kapatid at walang salitang umalis sa lugar na yon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang tanging nasa isip niya noong mga oras na yon ay makalayo sa lugar na yon. Dahil pakiramdam niya, sasabog na siya anumang oras. Sa aming mga tagapakinig, anong masasabi niyo sa sitwasyon na kinakaharap ngayon ni Atasha at Denise? At ano sa palagay niyo ang gagawin ni Denise? Magagawa niya pa rin kayang patawarin ng kanyang kapatid? O handa siyang talikuran ng lahat ng pinagsamahan nila upang maiparamdam dito ang pakiramdam ng naagawan? Maaari ba naming malaman ang inyong palagay sa kwento ng ating mga bida? Simula ngayon ay rito na kayo titira. Mas mapapanatag ang kalooban namin kapag nakikita namin ang anak namin. Ayos lang po. Mas mabuti na rin po ang ganun para po kung sakaling may mangyari kay Atasha, magkakasama po tayo. I like your attitude, iho. Gusto na namin makausap ang mga magulang mo. Sa palagay ko naman ay hindi na magkakaroon ng problema ang pamilya natin dahil naging partnership na namin ng mga magulang mo sa isang project. Ganun po ba? Sigurado ako na matutuwa pa ang mga magulang mo kapag nalaman nila na kayong dalawang magkakatuluyan. That's right. Bakit ba hindi pa namin itinuloy nun ang arranged marriage na pinaplano namin dati pa? Oh, yung arranged marriage ba kay Denise? Nalipat sa kanyang atensyon ng mga kasama niya, dahilan para mapaangat siya ng tingin sa mga ito. What? Total, nandito na rin naman na tayong lahat. Bakit hindi na natin i-discuss ang nangyayari sa inyo? Sa amin? Bakit nasama ako sa mga plano niyo? Habang naghihintay pa sa kasal ang ate mo, bakit hindi mo muna kilalanin na magiging asawa mo? I have one? Yes, matagal na naming plano to sa inyo. Mas mabuti siguro kung ngayon pa lang ay makikilala mo na siya. Tinignan na Denise si Christopher.
Nakita niya na nakatingin din ito sa kanya, na tila ba nagbabanta ang mga mata na kung magkakamali siya sa magiging sagot niya, katapusan na ng lahat. Mahina siyang napangisi. Ang gandang proposal na yan. I want to meet my soon-to-be husband. I'm so excited. Nakangiting wika niya habang nakatingin kay Christopher. Nakita niya ang pagtiim ng bagang nito, pero mas lalo lang siyang napangisi nang may isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Alright, bukas ay magkakaroon tayo ng dinner with Enrique's family at doon mo na rin mamimit ng lalaking ipagkakasundo namin sa'yo, Denise. That's nice. I'll prepare everything. Dahil sa labis na pagkakalugmok, wala nang pakialam si Denise sa mga mangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung kaya niya pa bang makagawa ng magandang desisyon para sa sarili niya. Sinubukang iwagsi ni Denise ang lahat sa kanyang isipin dahil ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin, kaya naman naisipan niya munang lumabas ng kanyang kwarto upang kumuha ng alak para gawing pampaantok. Pero nasa hagdanan pa lang siya nang matigilan na siya. Leave me alone. Kung pwede lang, baka ginawa ko na talaga. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Hindi ko kailangan na isang tulad mo sa buhay ko. Sino bang may gusto na matali agad ng ganito kaaga? Kung wala lang akong responsibilidad sa'yo, wala ako dito. Tatanga-tanga ka kasi, hindi ka nag-iingat. Ako pa talaga ngayon. Sino kaya itong nagpa-comfort sa akin? Nag-comfort ka naman. Malandi ka lang talaga. Makati ka rin, kaya hindi mo napigilan. Kung hindi mo ako nilapitan, wala sanang mangyayari sa atin. Christopher, kahit hindi ako yung babae na lumapit sa'yo, papatol ka pa rin. Magkakama ka pa rin ng ibang babae bukod sa kapatid ko. Hindi ka loyal kay Denise. Isinandal ni Denise ang sarili niya sa pader at ipinagpatuloy ang mahinang pagtatalo ng dalawang tao sa kusina. Sadyang hindi ka lang marunong makontento sa kapatid ko. Malas ko lang at namomroblema ako nung ikaw yung tao na nandyan para sa akin. Ngayon, sobra na akong nagsisisi kung bakit nagawa kong bumigay sa'yo. Huminga ng malalim si Denise bago tumalikod at maglakad na lang pabalik sa kanyang kwarto dahil nawala na siya ng gana sa balak niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon. Masyado pa ring malabo ang lahat sa kanya at marami pa ring tanong ang nasa isip niya na hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga kasagutan. Magulo pa rin ang lahat sa kanya at hindi niya alam kung kaya niya bang alamin ang katotohanan. Everything is good na ba? Yes, I think. Parating na rin ang pamilya ni Christopher. Pati ang magiging asawa mo. Mi, pwede bang wag mo munang sabihin na magiging asawa ko? Baka mamaya masama ugali niyan. Kahit anong pilit mo sa akin, hindi ko pa kakasalan yan. You have a point. Pero we trust this man so much. Believe me or not, siya ang nakapag-close ng isang deal under my name. Biglang naging interesado si Denise sa sinabi ng kaniyang ama. Is that true? Ganun siya kagaling. Wow! Napatingin si Denise kay Christopher at nahuli niya itong pinagmamasdan siya. Napangisin na lang siya bago mapailing at mapatingin sa labas ng kanilang bahay dahil mukhang dumating na ang mga bisita na kanilang inaasahan. Napatayo na lang siya nang makita niya ang mga magulang ni Christopher. Kinabahan siya sa hindi niya malamang dahilan pero nakaramdam din siya ng kirot nang mapagtanto niyang makikilala niya na ang mga ito pero hindi bilang girlfriend ni Christopher. Imelda! We meet again. Nung narinig ko ang balita, muntik pa akong mawala ng malay. Oo, nararamdaman ko ng may babae itong binata ko pero hindi ko inaasahan na magiging mabilis masyado to at bibigyan tayo ng apo. That was so unexpected. Pero at least, we're so grateful to know na hindi na lang basta partnership ang meron tayo. We have a deeper connection to each other. Masyadong magaling pumili itong mga anak natin. Nako, oo nga. Hindi mga nagkamali sa pagpili. Parang dinudurog ang puso ni Denise habang pinapanood niyang ipakilala ni Christopher ang kaniyang kapatid sa mga magulang nito bilang mapapangasawa. Napapatanong siya kung hindi ba siya karapat-dapat ipakilala sa mga magulang nito. Bakit ang ate niya ay napakilala agad ni Christopher sa pamilya nito? Pero siyang girlfriend, sa matagal na panahon, hindi man lang nagawang iligal ng lalaki sa kahit na sino. Labis siyang nasasaktan sa kanyang nasasaksihan sa mga oras na yon. Kaya mo naman pala. Bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Bulong niya sa kanyang sarili.
Nagulat na lang siya nang tumingin si Christopher sa direksyon niya at nangunot ang noo nito. "What are you doing here?" Tanong nito kaya napagtanto ni Denise na hindi sa kanya nakatingin ng lalaki. Napatingin siya sa likod niya kung saan may nakita siyang isang lalaki na nakatayo habang nakatingin din sa kanya. Nang makita nitong nakatingin siya rito, ngumiti ito na halos mawala na ang mga mata. "Hello, it's nice to meet you. You must be Denise Hernandez? Who are you and how did you know my name?" "I know you well. I also did research about you to get to know you more." "What the? Who are you?" "Oh, sorry. Hindi pa pala ako nakakapagpakilala ng maayos sa'yo." Itinaas ito ang kamay sa kanyang harapan. "I'm Anthony Padilla, your soon-to-be husband." Napataas na lang ang mga kilay ni Denise sa lalaking kaharap niya. Ngayon ay mas naiintindihan niya na. Napangiti na lang siya bago tanggapin ang kamay nito. "Oh, interesting. Nice to meet you, Mr. Padilla." "I'm okay with just Anthony." "Nice. Mukhang magkakasundo kayong dalawa talaga." "I told you." "So, shall we eat first?" Tinignan na Denise si Christopher bago iabot kay Anthony ang kamay upang alalayan siya papunta sa dining area. Habang kumakain sila ay pinag-uusapan na nila ang magiging kasal nila Christopher at Atasha. Wala naman na siyang pakialam sa bagay na yon dahil mas interesado siya sa napapansin niya. Kung paano tignan ni Christopher ang katabi niyang lalaki at kung paano naman ngitian at asarin ni Anthony ang lalaki. "I really enjoyed the night." Ako ang nagsasabi niyan dapat. "Oh, I'm sorry. But honestly, I like your vibe." "Dapat lang. We will get married in a few months." "Yeah. So, what? Shall we schedule more meetups and dates?" "I love that idea. You have my contact na, di ba? Call me anytime. I'll show myself if I'm not busy." "That's nice. So, see you around, Mrs. Padilla. Miss Hernandez." Mahina na lang na natawa si Denise. "Just call me Denise. Gusto ko na maging casual lang tayong dalawa. Let's not pressure each other while getting to know each other." "Alright, Denise. Thank you for tonight. I'm heading home. Good night." "Yes. Thank you, Anthony. Good night." Nakangiting pinanood ni Denise si Anthony na sumakay sa kotse nito at umalis sa kanilang bahay. Hindi pa nakakalayo ang sasakyan nito nang may magsalita sa kanyang likod. "Don't marry him." Tinignan ni Denise si Christopher na bigla na lang lumitaw sa likuran niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niya ang pagmumukha nito. Gusto niyang masuka. Matapos ng dinner nila sa isang restaurant, ngayon na lang ulit sila nagkausap na dalawa. Sinipat niya ito mula ulo hanggang paa bago tangkain at talikuran, pero hinawakan nito ang braso niya, kaya naman mabilis niyang binawi ito. "Don't touch me. I said, don't marry him." "At ano naman ang pakialam mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo. Wala ka ng papel sa buhay ko para diktahan ako ng ganyan. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sinong pakakasalan ko. So stop bothering me. I don't care about you anymore." Tumalikod ulit si Denise dahil ayaw niyang magsayang ng oras sa harap ni Christopher dahil pakiramdam niya, anumang oras, tutulo na lang ang kanyang luha. Kahit na nagagawa niyang umakto ng normal sa harap ng mga ito, apektado pa rin siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid at nasasaktan pa rin siya. "Pakasalan mo ng lahat ng lalaki sa mundo. Huwag lang si Anthony." "Wala ka ng pakialam. He's my cousin." Natigilan si Denise nang marinig niya ang sinabing yun ng lalaki. Muli siyang napatingin dito na may pagtatala na sa mukha. "What did you just say?" "He's my cousin." Napangisi na lang si Denise nang may maalala siyang isang bagay. "Siya ba yung kinaiinisan mong pinsan? Yung tinatawag mong the perfect one dahil sa galing nito pagdating sa business? Yung pinsan mo na lagi kang nauungasan? Yung pinsan mo na naging insecurity mo dahil kahit na anong gawin mo, hindi ka man lang makahabol sa galing niya?" "Hindi totoo ang bagay na yan. Kahit na kailan, hindi ko naging insecurity si Anthony. Sadyang mayabang lang talaga siya." "Oh, look at yourself, Christopher. Kaawa-awa kang tignan. Hanggang ngayon, dala mo pa rin ang insecurity mo na yan. Hayaan mo. Sasabihan ko si Anthony na mas galingan niya pa para makita mo kung ano ba talagang lugar mo at kung hanggang saan ka lang sa mundo na to."
Humakbang si Denise palapit sa lalaki para bumulong. Let's enjoy the game, babe. Naisip ni Denise na magiging masaya ang kanilang buhay kung may gagawin siya. Hindi siya papayag na siya lang ang kawawa sa kanila. Kailangan maipakita niya sa mga ito na kaya niya ring gawin ang bagay na ginawa sa kanya ni Christopher. May family dinner tayo mamaya. Nagkikrave sa steak si Atasha. Oh, that's nice. Patay ang boses na wika ni Denise bago tumingin sa kanyang mga magulang. Isasama ko rin mamaya si Anthony para naman makaget along natin siya. I thought it was a family dinner. Don't worry. Magiging family na rin naman natin siya. Right, Dad? Yeah, that's a good idea. Sama mo siya mamaya para naman mas makilala namin siya. Hey, I'm so excited. Tinignan niya si Christopher at kiming ngumiti. Alam niya na apektado pa rin sa kanyang lalaki at sasamantalahin niya na yon para maiparamdam dito ang pakiramdam na harap-harapang tinatraidor. Denise. Napahinto sa paglalakad si Denise nang tawagin siya ng kaniyang kapatid. Halata nang siya nito, kaya naman bumagsak na lang ang kanyang mga balikat bago ito tignan ng diretso sa mga mata. Ano yun? Gusto sana kitang makausap. May kailangan ba tayong pag-usapan? Parang wala. Denise, kung wala kang sasabihin, aalis na ako. May family dinner tayo, 'di ba? Ngumisi si Denise at handa na sana siyang lagpasan na lang ang kaniyang kapatid. Pero nagsalita itong muli. Kung mahal niyo pa ni Christopher ang isa't isa, handa naman ako magparaya. Huwag niyo na sanang pahirapan ng bawat isa. Nakikita ko kay Christopher na mahal ka pa rin niya, Denise. Napatigil siya. Saglit niyang inisip ang mga sinabi ng kaniyang kapatid bago siya mahinang natawa. Muli niyang hinarap ang babae habang nakangiti. Hindi na ako mahal nun. Alam ko, Denise. Nakikita ko. Alam mo naman pala. Bakit nagpabuntis ka pa sa kanya? Nakita mo naman palang mahal na mahal namin ng isa't isa. Bakit nakisali ka pa? Sarkastikong tanong niya rito na nakapagpahinto kay Atasha. Kitang-kita niya ang gulat na bumubugsong konsensya sa mata nito habang nakatingin sa kanya. At saka, hindi totoong sinasabi mong mahal na mahal ako ni Christopher. Dahil kung totoo yon, hindi niya gagawin sa akin ang bagay na to. Na kahit ano pang tukso at pangaakit ang gawin mo sa kanya, hindi siya papatol sa'yo. Ngayon, kung wala ka ng ibang sasabihin, iiwan na kita dahil mas may importanteng bagay na dapat akong paglaanan ng oras ko. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang kaniyang ate. Ninagpasan na niya at iniwan ito para pumunta sa kanyang kwarto at maghanda. Pero pagpasok niya palang sa kwarto, napahawak na siya sa kanyang pisngi dahil may tumulo na palang luha mula roon. No, Denise. They're not worthy. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Go. We can do it. Nag-ayos si Denise para sa family dinner nila. Ginawa niyang presentable ang kanyang sarili bago lumabas at tumungo sa lugar kung saan naghihintay na sa kanya si Anthony. Hi, natagalan ba ako? You're so beautiful. I know, joke. Thank you, Anthony. No, you're right. Alam mo dapat kung gaano ka kaganda. Baliw na to. Bulero ka pala. Sana tumagal yan hanggang sa maging mag-asawa na tayo. Kahit siguro, kulubot na ang balat natin. Masasabi ko pa rin sa yung bagay na yan. Tss, maglolo ko ka rin. I'm not like him. Natigilan si Denise dahil sa sinabi ng kaniyang kausap. Nagulat ka ba? Sorry, Denise. Kilala na kita dati pa. Nililigawan ka pa lang ni Christopher. Palagi ka na niyang iniyayabang sa akin kaya nagulat talaga ako nang makita ko siyang pumasok sa isang hotel kasama ang ate mo. Hindi nakapagsalita si Denise. Nakatingin lang siya kay Anthony na kalmadong nagkukuwento sa kanya. Akala ko'y wala na kayo. Pero the next day, kayo naman na nakita ko magkasama. At nang sabihin ng mama ni Christopher ang tungkol sa pagbubuntis ng ate mo, doon ko lang naintindihan ang lahat. Kaya nga nang sabihin ng daddy mo ang tungkol sa arranged marriage natin, hindi na ako nagdalawang isip. I know, I can treat you better. I didn't expect that. Well, I have my eyes on you. Well, that's good. We will see kung hanggang saan ang pagiging loyal mo. Loyal talaga ako.
Stick to one pa to. Hindi ako nung comfort ng ibang babae. Mahina na lang na natawa si Denise bago mapailing. Crazy. Can I have your hand, Miss Beautiful? Inilahad ni Anthony ang kamay nito sa kanya. Napangiti na lang si Denise bago tanggapin ang inaalok nitong kamay. Nagpunta sila sa restaurant kung saan naghihintay sa kanila ang kanyang pamilya. May kirot at pait pa rin sa tuwing nakikita niyang magkasama ang ate niya at ang dati niyang nobyo. Napakabilis ng mga pangyayari at hindi pa rin siya makapaniwalang sa ganito hahantong ang lahat. Ang tagal niyo namang dalawa. Siguro nag-moment pa kayo, no? We're just enjoying our time together. Diyos mo, na-traffic talaga tayo. Ang cute niyo namang dalawa. Mukhang nagkakasundo na kayong dalawa. That's a good start. Really, Tito? I'm happy to know that. Yes, anyways, have a seat. Let's discuss our new project. Dad, I told you before na ayaw ko ng pinag-uusapan ng trabaho sa harap ng pagkain. Ayaw mo nun? Yes. Why? Oh, nothing. I'll remember that para kapag mag-asawa na tayo, never kong i-open sa harap ng pagkain ng trabaho. Sa hindi malamang dahilan, napangiti na lang si Denise sa sinabing iyon ni Anthony. Ang galing mo talagang bumanat, no? No, I'm just telling you the truth. Tatandaan kong lahat ng ayaw at gusto mo para maiwasan ko. Well, thank you for that. Ang sweet niya namang tignan. Napahinto sa pag-uusap sina Denise at Anthony nang magsalita ang kaniyang kapatid. Doon lang nila napagtanto na pinapanood pala sila ng kanilang mga kasama. Napatingin siya kay Christopher na pinagmamasdan siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, umiling na lang ito. Thank you, Ate Atasha. Nakakapanibago na may iba nang tumatawag na ate sa akin. Hindi na lang si Denise. Masanay na po kayo. Lalo na kapag ikinasal na kami ni Denise. Magiging mas madalas ng pagkikita natin dalawa. Oo nga pala. Christopher is your cousin, right? Yes po, tita. Magkapatid po ang mama ko at ang papa ni Christopher. Oh, that's nice. Ibig sabihin magkasundo na pala kayo. Mukhang wala na tayong magiging problema sa mga son-in-laws natin. Asahan niyo po yan. Well, kailangan pala nating mas magkaroon pa ng oras na 3 para mas makilala ko pa kayo. Well, I know Anthony very well. Alam ko na kaya niyang bigyan ng magandang buhay si Denise. I can assure you that thing, Tito. Kaya naman pala botong-boto kayo rito kay Anthony. Makikita mo yung mga reason namin kung bakit siyang napili namin para sa'yo. Ngayon pa nga lang, sobrang-sobra ng pagpapakitang tao nito. Nagtawanan silang lahat dahil sa mga biruan nila. Napaka-natural ng pag-uusap nila at magaan sa kanyang loob ang presensya ni Anthony na halos hindi na niya naalala na nandoon ang kanyang kapatid at si Christopher na nagpapabigat ng kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung anong meron kay Anthony at nagagawa nitong kuhanin ang buong atensyon niya at sa tuwing magkasama sila. Nagagawa rin itong pagaanin ang pakiramdam niya na halos hindi na niya alam kung paano ihahandle. May kakaiba kay Anthony na gusto pang malaman ni Denise dahilan para mas lalong matutok ang atensyon niya rito at halos makalimutan na niya ang tunay niyang pakay sa lalaki. Where are you going? Napahinto sa paglalakad si Denise at buong pagtataka na tinignan si Christopher nang dahil sa naging tanong nito sa kanya. Wala kasi siyang makitang dahilan para pakialamanan pa ni Christopher ang buhay niya. Natigilan si Denise nang may isang bagay siyang napagtanto. Hindi pa nga pala opisyal na nagwawakas ang relasyon nilang dalawa. We're done. What? Pinapaalala ko lang sa'yo kung ano ng status natin dalawa para hindi ka na nalilito at nakikaalam sa buhay ko. Tapos na tayo, Christopher. Wala nang dahilan para umapak sa linya at patuloy akong gambalain. Hindi ako pumapayag. Tanga ka ba? Wait, no. Tanga ka? Hindi mo ba maintindihan ang sinabi ko? Tapos na tayo. Hindi ikaw ang magdedesisyon nito. Mas panindigan mo na lang ang nangyari ngayon sa inyo ni ate. Hindi ko ginusto ang nangyari. Ano nga bang hindi nyo ginusto sa nangyari? Sabihin mo nga sa akin kung saan ang hindi nyo nagustuhan ni ate? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi nyo gagawin yon at hindi mangyayari yon kung hindi nyo parehong ginusto. Natukso lang ako nun. Lasing ako. Ilang beses.
Natigilan si Christopher sa kanyang tanong. Ano? Ilang beses niyong ginawa ang bagay na yon, Denise? Ilang beses? Napaiwas ng tingin ang lalaki sa kanya. Ngayon niya nakikita ang matinding konsensya sa mukha nito habang pilit na iniiwasan ang kaniyang mga tingin. Ano nangyayari dito? Ikaw na lang ang tatanungin ko. Ilang beses na may nangyari sa inyo, ate? Denise, putik. Bakit hirap na hirap kayong sagutin yung simpleng tanong ko? Many times. Napatulala na lang si Denise bago tahimik na napangisi. Nilingon niya si Christopher at walang pasabi na sinumpal ito ng malakas. Para yan sa panloloko mong ginawa sa akin. At ito, muli niyang sinampal ang lalaki. Para naman yan sa akin. Para sa ilang taon mong sinayang. Denise, tama na yan. Hinawakan siya ng kanyang ate na mabilis naman niyang binawi. Isa ka pa. Bakit ako hihinto? Paano ako titigil kung araw-araw kong nakikita mga pagmumukha niyo? Sabihin mo nga sa akin kung paano ko magagawang makausad kung sa araw-araw ng buhay ko nakikita ko mga taong naglagay sa akin sa posisyon na to. Denise, putya ate. Mula pagkabata hanggang ngayon, ang isa't isang tanging sandalan natin. Sa'yo ko ipinakilala si Christopher dahil alam ko na kaya mo akong ipagtanggol at pagtakpan. Pero anong ginawa mo? Nakisawsaw ka. Nakiapid ka. Alam na alam mo kung gaano ko kamahal si Christopher, kaya bakit mo nagawa sa akin ang bagay na to? Denise, I'm sorry. I'm really sorry, Denise. Hindi ko sinasadya. Hindi namin sinasadya. Anong mga panahon kasi na mo problema ako. Si Christopher yung nandyan para sa akin, kaya hindi ko naiwasan na matukso. Nalintik na dahilan yan. Alam mo dapat ang ginagawa mo. Kapatid mo ako. Sana inisip mo na lang ang bagay na yon. Nilagay mo sana sa kokote mo na hindi mo pwedeng mahalin ng lalaki na binamahal ko. Hindi ko alam ang ginagawa namin, Denise. Patawarin mo ako. Alam na alam niyong ginagawa niyo. Hindi lang isang beses nangyari. Sana, kung isang beses lang, alam niyo na dapat na nakagawa kayo ng pagkakamali. Alam niyo na dapat sa sarili niyo na hindi na dapat maulit pa ulit dahil mali. Hindi tama. Hindi niyo dapat ginawa. Napahikbi na lang si Denise habang nakatingin sa kanyang kapatid na lumuluha na rin habang nakatingin sa kanya. Hindi niyo man lang ba ako naisip na mga panahon na ginawa niyo yon? Ha, Christopher? Hindi mo naalala na may girlfriend ka na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka at tanggapin lahat ng kung ano ka? Pumahig ako na hindi mo mailegal sa pamilya mo. Dahil anong lagi mong dahilan? Baka hindi ako magustuhan ng nanay mo? Hindi ka pa kasi stable kaya ayaw mo munang magpakilala ng babae sa pamilya mo? Pero ngayon, nabuntis mo si ate. Wow! Ang galing naman! Walang pag-aalinlangan mong naipakilala yung kapatid ko sa buong pamilya mo at ano? Pakasalan mo pa. Putek! Hindi ko naman mahal ang kapatid mo. Init lang ng katawan na naging koneksyon naming dalawa. Ikaw pa rin ang gusto kong pakasalan, Denise. Ikaw pa rin ang babae na laman ng puso ko. Kaala mo ba? Matatanggap ko pa yung mga sinasabi mo? Kahit siguro lumuhod ka sa harap ko at lumuha ka ng dugo, hindi na kita mapapatawad. Habang buhay kong dadalhin ang kataksilan na ginawa mo sa akin. Kayong dalawa. Palagi kong ipapaalala sa inyo na kayong dahilan kung bakit ako nandito. Kung bakit kinailangan ko pang gumamit ng ibang tao para lang makalimot sa ginawa niyo sa akin. So, you're using me. Nanlamig ang buong katawan ni Denise nang marinig ang boses ni Anthony sa kanyang likod. Mabilis siyang humarap dito at ganun na lang ang gulat niya nang makita niyang nakatayo roon ang lalaki. All this time, lahat ng ipinapakita mo sa akin, ano yan? Fake lang ba yan? Para ano? Mas lalo ako mapursige sa'yo at ipagtulakan mo yung sarili ko sa'yo. Then if it is the case, wow, nice one, Denise. You played it well. Anthony, hindi na siya hinintay makapagsalita ng lalaki. Tinalikuran na siya nito at umalis sa kanilang bahay. Susundan niya sana ito nang marinig niya ang kaniyang kapatid. Napatingin sila kay Atasha at ganun na lang ang gulat nila
nang makitang dinudugo ito. My tummy hurt so bad. Ate, Move! Christopher, yung baby natin! Napaigtad si Denise nang sigawan siya ni Christopher. Binuhat nito ang kanyang kapatid na namimilipit sa sakit ng tiyan. Hindi alam Denise ang kanyang gagawin. Napaupo na lang siya sa kawalan habang nakatulala. Pilit niyang pinuproseso ang lahat ng nangyari. Hindi niya magawang ikilos kahit na ang dulo ng daliri niya. Nakatulala lang siya sa kawalan hanggang sa may pumitik sa kanyang isip. Tayo, Denise. Tumayo ka. Kailangan ka ng kapatid mo. Tayo! Kahit hinang-hina si Denise, pinilit niyang tumayo upang sumunod kina Christopher. Nanginginig ang buong katawan ni Denise habang nagmamaneho siya papunta sa ospital. Pagdating niya roon ay halos hindi na niya ipark na maayos ang sasakyan. Mabilis siyang tumakbo sa emergency room para lang makita niya ang kanyang mga magulang na umiiyak habang si Christopher ay nakaupo sa sahig at nakayuko. Mi, si ate. Kumusta si ate? Nag-angat ng tingin ng kanyang ina. Akala niya ay sasalubungin siya nito ng yakap, pero isang mabigat na sampal ang iginawad nito sa mukha niya. This is your fault! Dana! Mabilis siyang nilapitan ng kanyang ama para pigilan ng kanyang ina. Kasalanan mo ang lahat ng to! Mommy? Nang dahil sa'yo, nawala ang anak ng ate mo! Nang dahil sa'yo, nawala ang apo ko! Sinabi ko nang tumigil ka, Dana. Walang may kasalanan na nangyari. Walang may gusto nang nangyari. Kaya walang dapat nasisihin dito. Pumatak na lang ang luha mula sa mga mata ni Denise nang marinig ang mga salitang yon galing sa kaniyang ina. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Pakiramdam niya, siya nga ang tunay na may kasalanan kung bakit nawala ang bata sa sinapupunan ng kaniyang kapatid. Pakiramdam niya, galit ang buong mundo sa kaniya. Walang may gustong humawak sa kanya. Walang gustong makinig. Ngayon niya naramdaman na para bang wala na siyang kakampi. Nag-iisa lang siya at may malaki siyang kasalanan. Ikaw? Sutil ka talaga! Mga bata pa lang kayo, inggit na inggit ka na sa ate mo. Palibhasa kasi, mas malinaw na ang kinabukasan ng kapatid mo, samantalang ikaw, halos maging pariwara kang bata ka. Tumigil ka na, sabi, Dana. I will never forgive you, Denise. Sana habang buhay kong multuhin ang konsensya mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi hahantong sa ganito ang kapatid mo. Bakit, Mi? Anong ginawa ko? Alam mo bang nangyari? Yung totoong nangyari? Lahat na nangyari sa amin? Mi, kung alam mo lang kung ano yung pinagdaanan ko, tingin ko hindi mo magagawang sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo, ha? Lahat ng kailangan nyo na ibigay namin, kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan na para bang hirap na hirap ka pa sa buhay. Oo! Hirap na hirap ako. Bakit, Mi? Hindi porke hindi mo kami pinipressure ni ate sa buhay. Akala mo ba? Madali na sa amin ang lahat? Oo! Nabibigay niyo ang lahat ng pangangailangan namin. Okay na kami. Wala na kaming pinagdaraanan. Denise, tama na yan. Pakahirap maging anak niyo. Umalis ka. Dana, tumigil ka na, sabi. Umalis ka na. Ayaw na ayaw ko nang makikitang pagmumukha mo. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Kahit kailan, huwag ka nang magpapakita sa amin. Kung yan ang gusto niyo, gagawin ko. Pero sana, hindi niyo pagsisihan ang bagay nito dahil kung hindi ko na alam kung anong mangyayari sa inyo. Hindi na hinintay pa ni Denise na magsalita pang muli ang kaniyang ina. Tumalikod na siya at naglakad palayo sa lugar na yon. Hindi na siya muling lumingon. Hindi na niya rin tinangkang umuwi sa kanilang bahay. Dumiretso na siya sa maliit na bahay na pinatayo niya gamit ang pera na naipon niya dahil sa pagtatrabaho niya. Nung araw na yon, tuluyan na niyang pinutol ang koneksyon niya sa mga tao na nanakit sa kanya. Natuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at mamuhay na ang kinakain niya ay galing na mismo sa kanyang pinaghirapan na pera. Doon niya napagtanto kung paano mamuhay ng mag-isa. Walang makausap, walang malapitan, at walang mapagsabihan ng mga problema.
Doon niya napagtanto na napakalungkot ng buhay kapag mag-isa ka lang. Thank you po, ma'am. Balik na lang po ako bukas. Pinilit ngumiti ni Denise sa harap ng isang babae na nakausap niya tungkol sa trabaho na pinapasukan niya. Napapuntong hininga na lang siya nang makatalikod na siya. Ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho pero wala pa rin. Sa nagdaan ng mga buwan, pakiramdam ni Denise may kulang sa kanya. Ang huling naging balita niya sa kanyang pamilya ay nagpunta ng ibang bansa ang kanyang kapatid at hindi na natuloy ang kasal nito kay Christopher nang dahil sa pagkawala ng anak nito. Wala na rin siyang naging balita kay Christopher. Kahit na kailan din ay hindi niya nabalita ang hinanap siya ng kanyang mga magulang. Si Anthony naman, simula ng araw na yun, hindi na niya muling nakita o nakausap man lang si Anthony. Hindi na rin niya sinubukang puntahan ng lalaki dahil hindi niya alam kung anong mukha ang ihaharap niya rito. Pero kahit na ganoon, pakiramdam niya, mas hinanap niya ang presensya ng lalaki. Nakakapagod. So, you live here? Halos mapatalon dahil sa gulat si Denise nang may magsalitang lalaki sa kanyang sala. Noon niya lang napagtanto na may tao palang nakapasok sa loob ng bahay niya. Not bad. Ganitong style lang ba ng bahay ang gusto mo? Ayaw mo ng malaki? Anong ginagawa mo rito? Saka, paano ka nakapasok sa bahay ko? Hindi na rin masama. Kung bubuo ka ng maliit na pamilya lang, ganitong bahay nga ang maire-recommend ko sa'yo pero kung ako ang tatanungin, mas gusto kong tumira sa malaking bahay dahil bala kong mag-anak ng marami. Ha? Tinignan siya ng lalaki at saka maliit na ngumiti. Hi. Long time no see. Hello? Teka, ano bang ginagawa mo rito? Saka sino nagpapasok sa'yo? Wala. Pinapasok ko lang sarili ko. One thing din. Hindi secured ang lock ng bahay mo. Pwede ka manakawan. At ano naman sa'yo kung ganun? Hindi ka safe rito. And, kailangan mo ng kasama. Hindi na kailangan. Kung wala ka namang gagawin dito, umalis ka na. Wala ka mapapala sa akin. Mabilis na tumalikod si Denise at binalak na tumakbo sa kanyang kwarto dahil para na siyang mauubusan ng lakas habang kausap si Anthony. Hindi siya makapaniwala na kaharap niya talaga ang lalaki. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nakakailang hakbang pa lang siya nang hulihin ni Anthony ang kanyang kamay at isandal sa pader. Running away again? Hindi ka pa nga nakakabayad sa akin. Dadagdagan mo na naman. Ha? Kailan ako nangutang sa'yo? Hindi mo alam? Let me make you remember it. Hindi na nakapagsalita si Denise nang bigla na lang siyang halikan ni Anthony sa mga labi. Ngayon naalala mo na. Bulong nito mismo sa kanyang mga labi. I owe you an explanation. Yes. Can we talk about it now? Hindi na siya nagsalita. Tanging tango na lang ang kanyang isinagot bago siya nito hinila papunta sa sofa. Doon ay naupo silang pareho at saka tumahimik. Mukhang napansin ng lalaki na wala siyang balak na magsalita. Kaya naman, muling nagsalita si Anthony. Wala ka bang balak na magsalita? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kahit siguro sa araw na pinanganak ka, pakikinggan kita. Tinignan niya ang lalaki dahil sa sinabi nito. Just kidding. Just explain yourself. Kahit na gaano pa kagulo yan. Pilit kong iintindihan yan, Denise. Okay. I want to say sorry. Alam mo naman yung naging past namin ni na Christopher and I don't know. Masaya ako kapag nandyan ka. Nawawala sa isip ko yung mga problema ko dahil sa'yo. At kapag kasama kita, ikaw lang ang nakikita at naiisip ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yun. Basta, narealize ko isang umaga, paggising ko, ikaw na agad ang naiisip ko. Kung kailan tayo magkikita, kung anong gagawin natin kapag nakita tayo. Siguro, nasa in denial stage pa ako noon. Iniisip ko siguro na nadadala lang ako ng mga nangyayari sa atin dahil broken ako pero hindi. Napagtanto ko na hindi. Namali ako nang sabihin kong ginamit ng kita para makalimot. Use me then. What? Kung yun ang paraan para makalimutan mo sila, gamitin mo lang ako ng gamitin hanggang sa mapagtanto mong hindi mo na kayang mabuhay nang hindi akong kasama mo.
Anthony. Hindi ko nasabi sa ito ng mga panahon na kasama kita. Kasi natatakot ako na baka ako lang ang nag-iisip ng ganun. Pero ngayon na sigurado na ako na pareho lang tayo ng nararamdaman. Gusto kong malaman mo na ikaw ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Denise Hernandez. Wala na akong pakialam kung gamitin mo ako ng gamitin. Kung yun lang ang paraan para manatili ka sa tabi ko, handa ako magpagamit sa'yo. Hindi na malaya ni Denise na isa-isa na palang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngayon niya lang napagtanto na mahal niya talaga si Anthony. Hindi na lang basta saya ang nararamdaman niya, kundi kapayapaan at ang kagustuhan na makasama habang buhay ang lalaki. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na yakapin na lang ang lalaki. I love you, Anthony. Finally, I found you, Denise. Nahanap din kita. Hindi mo alam kung gaano ako katagal na naghahanap sa'yo. Kung anong ginawa ko para lang matagpuan ang babaeng mahal ko. Nahanap din kita. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Thank you for finding me, Anthony. Salamat dahil nandito ka na. At hinding-hindi na kita iiwan, Denise. Sasamahan na kita sa lahat. Sasamahan na kita habang buhay. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari sa ating kinabukasan, pero maaari nating gawin ang gusto nating mangyari sa ating hinaharap. Kung ngayon pa lang, kikilos na tayo upang mangyari iyon. Pero kung minsan, may plano pa rin talaga sa atin ng tadhana. Tulad na lang ng nangyari sa ating bida na si Denise. Nadapa man siya kahapon dahil sa mga taong mahal niya sa buhay, pero muli rin naman siyang nakabangon dahil sa taong hindi niya inaasahan na darating sa kanyang buhay na magbibigay ulit ng dahilan at pag-asa upang makapagpatuloy sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!